Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon na mga ka-Isabelenyo. Muli sumasa inyo ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, para sa isa na namang edisyon ng ating programang Isabela Connect ka dito. At ngayong hapon nga ho na ito, ihatid ho namin ang pinakabagong balita at mahalagang impormasyon para naman sa kaligtasan sa gitna ng ating hong nararanasang pag-uulan. At speaking of pag-uulan, mga ka-Isabelenyo, makakapanayam ho natin ang Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na nakabase ho sa Etiago, Isabela, si Sir Ramil Tupil. Alamin ho natin kung ano nga ho ba itong nararanasan ho nating lagay ng panahon dahil some parts dito ho sa lalawigan ng Isabela nakakaranas ho ng tuloy-tuloy na pagulan. Pabatiin muna natin, kasama ho natin sa kabilang linya si Sir Ramil Tupil. Sir Ramil, magandang hapon. Welcome ho muli sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon din, Sir Ezekiel, at magandang hapon po sa mga nakikinig at nanonood po ngayon sa programa po ng Provincial Government. Magandang hapon po. Yes, sir. No? Siguro check natin yung linya ni Sir at para mapakinggan natin. No? Sir Ramil, dito ho sa weather condition ho natin sa Isabela, maaari ho ba ninyong pakipaliwanag? Ano na ho ba ang estado ng ating hong lagay ng panahon ho sa ngayon? Ito na ho ba yung epekto ng low pressure area na tinututukan o binabantayan ng Pag-asa? Yes, Sir Ezekiel, actually yung minomonitor natin ng low pressure area ay bahagyang lumapit nga po dito sa silang bahagi ng Luzon, at kaninang alas 8 ng umaga, ito ay tinatayang nasa Simura, Camarines Sur. So kasama po yung southwest monsoon na makakapekto pa rin po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, yung area po natin sa Isabela, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkilat-pagkulog dulot nga po nitong low pressure area. Sir Ezekiel. Yes po. Sir Ramil, ito bang low pressure area, ilang porsyento ho ba na ito'y maging ganap na ho talagang bagyo, at kung sakali man, saan ho yung tatahakin ho na ito, Sir Ramil? Sa ngayon, Sir Ezekiel, medyo mababa pa rin po yung chance na maging ganap na bagyo ito, although nasa moderate chance yung kanyang probability na maging isang bagyo. Pero magpapatuloy po ito na makakapekto sa karamihang lugar dito sa Luzon, lalo na sa northern at central Luzon. At ganoon din po yung southwest monsoon ay inahatak nitong low pressure area. Natatawid dito sa area ng northern or central Luzon, and then papunta po dito sa West Philippine Sea, Sir Ezekiel. Oo. Maliban ho dito sa epekto ho ng binabatayang LPA, yung binabanggit nga ho ninyo kanina, sir, no, na southwest monsoon na siyang nagpapaulan din dito sa bahagi ho ng lalawigan ng Isabela, maaari ho ba ninyo pakibahagi, Sir Ramil, yung pagtayaw ho ninyo, lalong-lalo na when it comes sa rainfall forecast, dahil marami ho sa atin ho mga kababayan yung nagtatanong hanggang kailan ho ba mararanasan yung ganitong light to moderate na rainfall, or paminsan moderate to heavy rainfall, Sir Ramil? Sir Ezekiel, batay po dun sa pinalabas ng Pag-asa na Weather Advisory number 10, ngayong araw, itong area ng Quezon Province makakaranas ng 100 to 200 millimeters ngayong tanghali hanggang bukas po yan ng tanghali. Samantala yung Cagayan, kasama po yung Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte at Camarines Sur, nakakaranas din ng moderate heavy na pagulan, 50 to 100 millimeters within the next 24 hours. And then yung southwest monsoon naman, ang naapektuhan nito ay yung area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Ngayong araw, makakaranas din sila ng 50 to 100 millimeters of rainfall. And then bukas, yung southwest monsoon na lamang, yung meron tayong rainfall advisory, itong area ng Palawan,
Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Antique and Negros Oriental, makakaranas po yan ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Pero dito sa ating area, sa Cagayan Valley, mostly sa Northern Luzon, medyo improving na yung weather condition natin bukas, except dito po sa area ng extreme Northern Luzon, itong Batanes, na kung saan makakaranas pa rin ng ulap na kalangitan. Within the next 3 days, medyo maganda na yung ating lagay ng panahon dito sa Isabela, Sir Exegel. So ibig sabihin ngayong araw lamang ho nito Sir Ramil, no, na tayo yung nakakaranas tulad ho ng unang abiso ho ng Pag-asa, nasa kwan ho tayo 50 to 100 millimeter ho, no, na buhuso ng ulan. So by next 3 days, tomorrow, simula bukas, asahan na ho natin sir yung pagsikat ho ng haring araw. Yes, Sir Exegel, bukas improving yung weather condition na natin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulo-pulo pa rin pagulan o pagkilat pagulog dulot ng mga localized thunderstorms, Sir Exegel. Okay. Anyway, sir, maraming salamat. And siguro, panghuli na lang, meron pa po ba kayong mga binabantayan aside this low pressure area na sinasabi ho ninyong medyo mababaho yung tsansa na mabuong maging ganap po na bagyo? May mga iba pa ho bang mga disturbances within or sa outside ho ng Philippine Area of Responsibility? Maraming salamat, Sir Exegel. Gusto ko lang kunin po ang pagkakataon na ito dahil kanina nagpalabas po ang Pag-asa ng La Nina Watch. Ito po yung hinggil sa looming La Nina or posibleng umumuong La Nina conditions ngayong last quarter ng 2025. Batay kasi dun sa latest na datos na tinitignan po kayo ng Pag-asa, merong 55% or more yung chance na magkakaroon po tayo ng La Nina conditions sa susunod na 6 months. Kaya itong susunod na 6 months, kailangan natin i-monitor ito at kailangan po natin paghandaan dahil pagka nagkaroon po tayo ng reoccurrence ng La Nina, ngayong taon po ay posibleng mas mataas or mas mataas sa normal yung ating mga pagulan o ibig sabihin, mas maraming pagulan yung posibleng maranasan natin at mas maraming bagyo yung posibleng maranasan natin ngayong second half ng 2025. Kaya kailangan pong maghanda po yung ating mga kababayan sa mga susunod na mga buwan. Sige. Okay, maraming salamat Sir Ramil Tupil, ang Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na nakabase siya sa Isabela. Maraming salamat po sir, mag-ingat ho kayo. Maraming salamat po. There you have it, si Sir Ramil Tupil. At uulitin ho natin, no? Ibahagi ho natin yung rainfall forecast para ho sa atin hong mga kababayan. Ngayong araw ho na ito, that is today, tomorrow, and tomorrow, yung atin hong ibabahaging forecast, nasa 100 to 200 millimeter and 50 to 100 millimeter ang issuance, kabilang ho diyan ang Isabela Province. And yung atin ho namang rainfall forecast, by tomorrow, wala na ho doon ang lalawigan ho ng Isabela. Bagamat some areas, no, sa mga karatig ho nating probinsya ay nakakaranas ho ng pag-ulan, kabilang ho sa tinututukan ho natin sa ngayon ay ang Magat Dam. At sa pagkakataong ito ay makakapanayam ho naman natin si Engineer Carlo Ablan, ang Division Manager ng Dam and Reservoir Division ng NIA Maris upang kumustahin ang elevation ng dam, lalong-lalo na ongoing ho ngayon yung water releasing ho dyan ho sa Magat Dam. Ito ay para panatili ho, no, nasa maayos ho, no, na level or status ang ating Magat Dam. Pabatiin muna natin, Engineer Carlo Ablan. Sir, welcome ho again sa Isabela Broadcast Center. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon sa atin and lalo-lalo na sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa, Sir Iskel. Yes, sir. Maraming salamat ho muli. Sir, nakakaranas ho na naman ho tayo ng pagulan dahil ho sa epekto ng LPA and of course, southwest monsoon. Ano na ho ang status ng Magat Dam ho ngayon sa water level ho and kumusta ang releasing ho ngayon, sir? Ayun, sir, as of now at 2 p.m., ang elevation natin is 187.18. O matatandaan natin, nanggaling tayo sa 189.91 noong August 24. So yan yung epekto ng pagbubukas nga natin ng gate para maibaba nga natin
itong elevation na maagat at 187.18 ngayong alas 2. At meron tayong inflow na 380 at outflow kasama ng ating power generation and yung opening na rin ng ating radial gates. Meron na tayong opening na 2 gate, 3 metro. So, sa isang gate meron tayong 2 metro and then sa isang gate ay 1 metro. So, yan Sir Ezekiel yung update natin dito sa Maagat as of ngayong oras, alas 2. Well, anyway, thank you sir, no, dahil kasalukuyan ho nating ipinapakita ho kanina yung water releasing, no. Ito ay ngayong araw ho nito mula ho sa inyong Tagaban and thank you for that. Pero sir, ang tanong ho ng karamihan, hanggang kailan na mananatiling bukas ang 2 gate ng Maagat Dam ho, sir? Base ho sa inyong assessment and monitoring ho sa ngayon sa watershed areas ho ng Maagat Dam. Yun sir, dito sa LPA nga na parating at dahil sa LPA na yan, it enhances yung ating weather system, lalo na nga dito sa ating area sa watershed, sa Ifugao and then Nueva Vizcaya. Kaya nagbukas tayo ay upang maibaba nga itong ating elevation sa elevation na tama lamang upang kunin or upang ilagay at upang magkaroon ng lalagyan yung parating pa lang na inflow nitong LPA na to o yung weather disturbance na mangyayari is coming hanggang Saturday. May inaasahan tayong mga pag-ulan. So kung kailan, yun ay hindi tayo certain, but still ginagawa natin ito para maibaba nga yung ating elevation. At kung hanggang kailan hindi natin masasabi kung hanggang kailan nakabukas itong ating gate, Sir Ezekiel. With this amount ng volume ng water, Engineer Ablan, na ipinapalabas ho ngayon dyan ho sa Maagat Dam, mga ilang porsyento ho na ito ho ay makakaapekto or makikitaan ho ng pagtaas ng level ho ng ilog, lalong-lalo na sa Ilog Maagat, Sir Engineer Ablan? Ayun sir, kung nakikita naman natin, kung napapadaan tayo dyan sa Aurora, minimal pa lang yung naidudulot ng ating spilling, lalo na nga dito sa parte ng Maagat, ng Ilog Maagat, hanggang the end of Ilog Maagat is alam naman natin na sa Gabong. Yun na yung confluence nila. So dito sa Maagat River, halos hindi pa po randam o hindi pa po abot sa mga pampang sa tinatawag natin as floodplain yung ating release ay Sir Ezekiel, at ito ay kontrolado lamang yung ating pagpapalabas since hindi naman sa flood operation talaga. This is just a preemptive release, Sir Ezekiel, kung ating babalikan yung mga patalasas natin o yung mga warning natin, mga documents. This is pre-release lamang, Sir Ezekiel, at sigurado tayo na yung pagtaas ng Maagat ay hindi ganon kalaki, Sir Ezekiel. Sir, finally pala ho, no, yung nabanggit ho ninyo kanina na water level ho sa ngayon ng Maagat Dam, para lang ma-picture ho ng mga viewers ho natin, hanggang kailan ho ninyo, or ano ho yung certain na water level ho ng Maagat Dam yung iimimit ho ninyo para masabi nating okay, pwede nang isara yung mga gates? Nakadepende ito sa pagbuhos ng ulan, Sir Ezekiel. Wala tayo. Meron man tayong tinutumbok na elevation tulad ng 185 nga. Subalit, nakadepende pa rin ito sa lakas ng ulan na nare-record ng ating mga rain gauges upstream nga dito sa Nueva Vizcaya at Ifugao, Sir Ezekiel. So yung elevation is isang part lamang ng ating decision. And the last one is yung mga recorded rainfall upstream. Yun yung mga makakapagsabi kung kinakailangan na tayong magsara ng ating mga gates, Sir Ezekiel. Okay. On that note, sir, no, kinakailangan na lang ho tumutok yung ating mga kababayan sa mga panibago pang abiso ho mula ho dyan ho sa Maagat Dam Reservoir, dyan ho sa Nia Maris. Maraming salamat. Siguro, mensahe na lang ho ninyo, Engineer Ablan, sa ating ho mga viewers sa mga oras ho na ito. Please go ahead, sir. Yes, Sir Ezekiel.
ang pamunuan ng NIA, lalo na ng NIA Maris, in behalf ng aming department manager na si Engineer Gilo Michael Odumoy, nagpapasalamat. Kami po nagpapasalamat lagi sa inyong pag-anyaya upang maibahagi namin yung aming operation dito sa Magat Dam sa mga mamamayan naman na nakatira malapit sa ilog, na iwas-iwasan po ng pagtawid at pagdala ng kanilang mga alaga, lalo na nga yung ating mga malalaking alaga, kalabaw at baka, para maiwasan natin ang disgrasya dyan sa mga ilog. Maraming salamat sa Ezekiel sa pag-anyaya. Maraming salamat. There you have it, mga ka-Isabelenyo. Si Engineer Carlo Ablan, ang Division Manager ng Dam and Reservoir Division ng NIA Maris. Ang pamalampalalawigan din ho ng Isabela sa pamamagitan ho ng atin ho mga lider, sila Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, ay nakatutok dito ho sa sitwasyon ng ating ho mga kababayan, mga lugar dito ho sa lalawigan ng Isabela, kaugnay ho dito sa nararanasan ho nating pag-uulan. Maraming salamat sa lahat ng tumutok. Abangan ang susunod pang episode tuwing Martes at Biyernes yan sa parehong oras at parehong programa. Huwag din hong kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan, lalong-lalo na dito ho sa lalawigan ng Isabela na tinututukan naman ng Provincial Information Office. Sa ngalan ho ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing etam nga na. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay